Minsan ba nafe-feel mo na parang may version ka ng sarili mo na hindi mo pa nata-try? Ako kasi 6'3", matangkad sa pangkaraniwang Pinoy. Pero hindi ako basketball player. Parang kasalanan pakinggan no? Ilang beses ko lang narinig yung, ang tangkad mo, ba't di ka nagbabasketball? Kaya sa loob ng isang taon, sinubukan kong i-grind ng basketball. Ano nga ba ang matututunan ko? Ano ang makukuha ko dito? Isama ko sa tunay na proseso mula sa mga gamit na kailangan, sa ensayo, sa mga laro, at sa lahat ng natutunan ko. Isang taon na pure grind. At improvements, kung meron man. Ang totoo, lumaki ako sa pamilyang puro bolero. Dalawang kuya parehong naglaro ng basketball. Yung isa, varsity pa. Si tito ko, PBA legend, Saldi Realubit. Pero ako, badminton yung pinurso ko mula elementary hanggang high school. Sa QC ako nagko-compete, yun yung mundo ko. Hindi bola. Bago ko simulan tong journey na to, tinanong ko si tito kung anong maipapayo sa akin. Sabi niya, i-improve mo kung anong meron ka. Hindi ko agad naintindihan yung ibig sabihin nun, pero kung may isang bagay akong alam gawin sa basketball, yun yung tumira sa perimeter. Kahit minsan sobrang lapit ko na sa ring, ipiperimeter ko pa rin yan. Yun lang yung bag ko. Para masimulan ko yung grind, syempre kailangan ko ng sapatos. Ang una kong binili, Luka 2. 3.5 lang kasi siya, white, minimal, para ma-inspire ako magbola. Kailangan bago sapatos, papogi muna. Nagsimula akong sumama sa mga papawis. Kung saan may laro, sumasama ako. Mga kakilala, mga tropa, kahit saan may schedule. At doon ko na-realize na hindi pala sapat ang height. Hindi pala porket 6'3 ka na, ma-impact ka kaagad. Pag nakakatanggap ako ng bola, hindi ko alam gagawin ko. Ang tendency ko, ipasa palabas o titira agad. Safe zone ko na yun. Sumali rin ako kaagad sa liga kahit hindi pa talaga ako handa. Barangay Sangandahan SK League 2024 to 2025. First time ko sumama sa parada ng liga, first time ko mag-lead ng sportsmanship oath. Ang saya sa labas ng court pero sa loob, doon ko natutunan na hindi pala tira lang ang basketball. Kailangan hands up sa depensa, kailangan marunong mag-box out, kailangan marunong pumwesto. Nakatulong naman ako paminsan-minsan sa mga lagay-lagay ko sa ring pero kulang pa rin. Natapos yung liga, 1-3 kami, solid experience pero ramdam ko na yung kulang. May nag-aya sa akin sumali sa one-day league, crunch time basketball. Wala akong kilala doon bukod sa nag-aya sa akin. Lumabas ako sa comfort zone ko. Nagbayad pa ako para lang makalaro at ma-expose. Naisip ko, more liga, more exposure. First time ko maranasan tumira ng buzzer beater. Pure chamba at beginner's luck. Umabot kami ng semis pero hindi na nakapasok sa finals. Umuwi akong talo pero may nabuo na sa loob ko. Pagkatapos ng mga liga na yun, napaisip ako, hindi ko alam kung sino ba talaga ako sa court. Pag pinapasaan ako, di ko alam gagawin ko. Doon nabuo yung project ko sa sarili ko. Project Point A to Point B player. Hindi na ako magpapanggap ng kung ano-ano. Haralin ko kung ano yung kailangan ng team. Haralin ko kung ano ba yung galaw ng isang 5 or center sa court. Focus lang, walang labis at kulang kung ano yung kailangan, dun tayo. Nagpaturo ko sa kuya kong ex-varsity. Mahirap din pala magpaturo sa kuya mo. Kahit tama siya, minsan mahirap i-push yung sarili mo sa limit. Kapag kapatid mo yung nagtuturo, alam ko makaka-relate yung iba dyan. Buti na lang, pinakilala niya ako sa teammate niya sa Team Barangay Bahay Toro sa District 1 na si Sendong Cedric Lopez. Doon na nagsimula ang pagsabay ko sa pagpapakondisyon. Nakilala ko na rin si Caleb Gonzalez, anak ni Coach Eric Gonzalez ng Quezon Huskers. Araw-araw kami nagpapakondisyon bago pumasok sa eskwela. Doon ko naramdaman na hindi na to trip. May direction na. Iningganyo niya kami ni Sendong na bumuhat para mas kondisyon ang aming mga katawan. Siya ang una naming naging coach sa ano ba ang bubuhati namin at papaano. Habang nagtuloy-tuloy yung grind, may opportunity na nagbukas. Nakalaro ako sa exhibition ng God Games sa tulong ng Project Empower. Nakamit ako ng mga taong tumutulong at nagmamahal sa laro. Doon ko na-realize na there's more to this than just a game. At para ipaalala ko sa sarili ko na hindi pa sapat yung ginagawa ko, bumili ako ng bagong sapatos. Nike Sabrina 2. Para sa akin hindi lang siya sapatos. Paalala siya na kailangan mas may effort. Mas focused. Hashtag prove it. Kasi hanggang ngayon hinahanap ko pa rin yung sagot sa tanong na to. From perimeter boy, magiging tunay ba akong big man? O mas may malalim pa akong kailangan matutunan sa laro na to? Dahil sa araw-araw na nga kaming magkasama ni Sendong at Caleb, naghanap ako ng liga na pwede naming salihan. Doon nabuo yung team na tinawag naming Prove It.
Hindi lang siya team name. Yun na rin yung naging motto ko sa buong grind ko na to. Pati na rin ang pagbuo ng idea na pwede kaming mag-video ng mga player para i-showcase sa page namin. Kasama ang kababata ko at day-1 ko na si Brett Kasahe. Nangarap kami na balang araw kikita yung page namin. Mag-feature kami ng mga players, makikilala kami sa community. Kaya kung mapapansin nyo sunod-sunod yung pag-feature namin ng mga players dito kung saan liga man kami mapupunta. Nagkaroon lang talaga siya ng pasok kaya natigil pero babalik kami dyan. Sa pagbuo ng team, naghanap kami ng mga player na talagang lalaban. Dito ko unang naranasan yung totoong competitive na liga. At dito ko rin naramdaman kung gaano ako kalambot sa ilalim. Yung mga kalabang ko kaya nila ako sa katawanan. Parang ang dali lang nila akong itulak. Ilayo ako sa pwesto. Kumpleto kami sa tropa pero quarterfinals lang ang inabot namin. May mga team na mas preparado, mas sanay, mas buo na ang sistema. Pinaka-memorable moment ko dito, sinurpresa kami ni Tito Coach Eric. Pumunta siya para manood. Ibang energy pag may naniniwala sa'yo. Kumana si Caleb nun. Nanalo kami sa game na yun. Ang sarap sa pakiramdam na sinusuportahan kami ni Tito. Pero deep inside alam ko na may kulang pa rin. Habang nag-iensayo kami araw-araw, napansin ko guard ang laro ni Caleb at Sendong. Yung mga galaw na inaaral namin, puro pang guard. Paano naman ako? Project point A to point B player nga, di ba? Kung gusto kong maging big, kailangan targeted din yung ensayo ko. Hindi pwede yung sumasabay lang. Kaya naganap ako sa Facebook ng coach na pwede talagang magturo ng pagiging big man. Doon ko nakita ang Game Ball Academy at doon ko nakilala si Coach Joshua Vidal. Magkasing edad lang kami pero grabe yung dedication niya sa pagtuturo, lalo na sa mga bata at mga collegiate players. Dito ko naranasan yung ensayo na talagang itutulak ka sa limit. Yung tipong wala ka nang mailalabas na hangin sa dibdib mo. Parang susuka ka na sa sobrang pagod pero pipigilan mo kasi ayaw mong mag-quit. Doon ko rin napansin kung gaano kabigat yung paa ko. Ang bagal ko gumalaw. Balik sa routine kasama ang dalawang kumag. Ang triyong kaliwete ng Congressional Village. Buhat, ensayo, papawis, naghahanda lang kung sakaling may dumating ulit na liga. At yun, may dumating nga. Inaya si Kuya para maglaro sa isang liga ng Butron family. Problema lang may partial ACL na siya nung time na yon. Hindi siya makakalaro. Hindi ako ang first choice pero kinailangan ako. Ako yung next step up. Dito ko ulit na feel yung pressure. Hindi ako dapat nandito pero nandito ako. Kinaya ko na rin si Caleb na sumama kasi alam ko na kayang-kaya niya. Dito niya pinakita kung sino talaga siya. Halos triple-double kada game. Nagbe-best player pa. At ako naman inaaral pa rin ang role ko. Defensive anchor, rebounds, blocks. Hindi ko kailangan mag-score. Kailangan ko lang punan yung kulang ng team. First time ko rin malagay sa poster bilang defensive player of the week. Mga ganun kasing liga mga weekly. Masarap sa pakiramdam pero habang tumatagal mas ramdam ko yung agwat. Pag mas matanda yung kalaban mo lalo na sa ilalim, ramdam mo yung tibay nila. Pinatigas na sila ng panahon. Hindi mo sila may tutulak, hindi mo sila mauusog. Kakainin ka nila kung hindi ka handa. Second runner-up kami sa liga na to. Alam kong marami pang susunod pero ayos lang yun. Sumabak din kami sa mas malayong liga, sa Pinky and 3. Dito ko unang naranasan makatapat ng mga pro level na players. Feature ko sila dito sa page ko kung gusto nyo makita. Nakatapat namin ng OG Maps. Iba pala talaga ang level pag nandun ka. Ibang bilis, ibang lakas, ibang IQ. 0-4 kami, wala kaming napanalo. May mga team na may manager at bayad ng mga kanilang players. Samantalang kami, kanya-kanyang ambag. Pinakamalaking talo namin laban sa G-Channel. Pero sa totoo lang, nakaka-inspire. Nakita ko kung gaano pa kalayo kailangan kong habulin habang wala pang liga. Balik ulit sa routine. Ensayo, papawis, buhat. Naging weekly cycle na siya dahil nagsimula na season ni Caleb sa juniors. Si Mark Mayo na ang nakakasama namin sa ensayo. Isa siyang icon sa lugar namin. Member rin ng G-Channel. Isa siya sa mga player na babayaran mo talaga ang per game. Siya ang nagturo sa akin kung anong muscle lang kailangan kong i-target para sa basketball. Tinuruan niya kami ng tamang buhat, tamang galaw at tamang disiplina. Unti-unti, naiintindihan ko na hindi lang pala tungkol sa paglalaro ang basketball. Tungkol siya sa paghahanda at sa proseso, sa pagtanggap ng role at sa pagharap ng pagkatalo. Habang tumatagal, mas lumilinaw yung tanong ko. Hanggang saan ba talaga ako dadali ng prove it ko? Kasi sa dami ng liga, sa dami ng talo, sa dami ng first time at heartbreak, pakiramdam ko nagsisimula pa lang talaga yung totoong laban.
Kakagraduate ko lang at wala akong masyadong ginagawa kundi magpakondisyon. Weekly routine ko na ang gym at papawis. Hanggang sa isang runs na sinama kami ng kuya-kuyahan naming si Kuya Aaron Aralar, dun namin nalaman na magkakaroon pala ng drafting sa liga na yun. At kailangan maglaro sa papawis para ma-scout ka ng mga coach. Dun ako nakita ni Boss Ray. Di niya ako kilala pero sa mga pinakita ko sa laro, nakita niya na pwede ako sa team na minamanage niya, ang Vermilion Sky. Doon ko na-realize na kahit sa mga liga sa barangay, meron at merong taong hindi naniniwalang kaya mo. Ang tamang mindset lang dyan, huwag mong isipin ang iniisip nila tungkol sa'yo. Kalaban mo lang lagi ang sarili mo. Prove it na lang sa liga. Syempre last time, inaya ko sa team si Caleb para isali. This time naman, ang vinouch ko ay si Sendong. Mabisa naman talaga ang tropa ko na yan at pinatunayan niya naman. Nag-best player siya sa isa sa mga laro namin para kay Boss Ray. Biglang nagkaroon kami ng tahanan sa mga upcoming league. Maraming pinarana sa amin si Boss Ray. Libreng jersey, libreng kota, libreng papawi sa magandang court. Naalala ko lang dati, pinapanood ko si Kuya Sendong para sa quarterfinals nila dito sa D1 Cup. Ngayon nakakapaglaro na ako sa court na ito dahil kay Boss Ray. May libreng video pa yung laro namin. At nung pinanood ko yung video na yun, napansin ko, hindi na yung galaw ko katulad ng unang buwan ko sa pagka-grind. Akalain niyo yun. Marunong na ako mag-transition, may quick jump na ako. Kaya ko nang tumira sa tres. Nag-improve palalo yung perimeter ko. Akalain mo yun, sa pagiging in love ko sa laro na to, ang dami nitong binago sa akin. Hindi lang isang liga ang sinalihan namin, sinama pa kami ni Boss Ray sa iba pa para ma-expose kami at mag-gel kami bilang isang team. Sinama niya pa kami ni Sendong sa one-day league niya. Doon ko na-realize sa 10 magkakaibang liga na palang napaglaruan namin na magkakampi kami. Dati sinasama niya lang ako sa pagpapakondisyon, ngayon magkakampi na kami sa lahat ng liga. Wag na wag niyong kakalimutan yung mga kasama niyo nung nagsisimula pa lang kayo. Kasi wala kayo dyan kung hindi kayo inaya ng mga tropa niyo dati. Hanggang ngayon. Habang dumadami ang mga naging kakampi ko, dumadami na rin ang mga natututunan ko sa basketball. Mas naiintindihan ko na ang konsepto ng angat agad big man, nakikita ko na ang ganda ng pick and roll. Transition big ang ginagawa ko. Kung hindi ko kaya sa katawanan yung big na kalaban ko, mas mabilis akong buwaba para makascore ako sa fast break. Pero hindi ko pa rin inaalis ang perimeter ko. Kapag nasa akin, inaangat ko na lang. Syempre, paborito ko pa rin yung nakakasupal ako. Hindi mawawala yun kasi ang sarap nun sa feeling. Dumating ang SK Liga ng Bahay Toro. Sinali agad ako ni Sendong sa team niya. Habang nilalaro pa rin nga namin ang team namin na Vermilion Sky. May mga araw na nagkakasabay ang laro namin. Parang import feels ba? Hindi pa tapos yung isang game, pupunta na kami sa isa pa. Pakiramdam ko noon, pinaka-kondisyon ko na talaga. Sinasabayan pa rin naman kami paminsan-minsan ni Caleb, kaya nabubuo pa rin ang trio kahit mas focus na siya sa season niya. Abangan nyo lang talaga pag nag-college na yung tropa ko na yun. Gusto ko rin sana sumali sa Inter-Barangay ng Bahay Toro. Yun yung nalaroan ni Kuya at ni Sendong. Kahit walang playing time, kahit hindi makuha, gusto ko lang maranasan yung tryout at ensayo. Feeling ko kasi doon masusukat yung isang taon ng pagpapakondisyon ko. 2 araw yung tryout, 2 araw din ako nandun. Alam ko rin naman sa sarili ko na hindi pa talaga ako pwede sa team na yon. Contender kasi yung team na yon. Champion ng season 1, ng season 2, quarterfinals naman ang inabot nila. So 2 araw ng tryout, binigay ko ang lahat pero hindi naman ako nakuha. Kahit gusto kong sumabay sa ensayo, hindi na rin ako pinayagan. Ibang klase kasi ang Bahay Toro pagdating sa liga ng D1 Cup. Hindi ako nakuha, nakakalungkot pero wala akong magagawa. Hindi ako para sa team na yon. Isa pa naman sa dahilan ng pag-grind ko ay makasali man lang sa isang inter-barangay na team. Pride na kasi ang barangay na kataya doon. Nakaka-down pero hindi ko pwedeng dibdibin. Kailangan ko mag-move forward, kulang pa talaga yung skills ko. Habang nanonood lang ako at sumusuporta kay Sendong, nalaman ko na magkakaroon ng Mikey Belmonte Cup. Mas malaki to, QC wide. Maraming malalakas na player na kasali. Baka nga yung mga barangay nyo kasali rin eh. Doon ko naisip, kung hindi ako pwede sa Bahay Toro, itatry ko sa barangay na kung saan ako lumaki. Barangay Sangandaan. Hinintay ko ang araw ng tryout. Sumabak ako kagaya ng ibang kabataan na may pangarap at binigyan nila ako ng tiwala. Doon bumalik yung alab sa puso ko. Nawalan na ako ng gana nung hindi ako nakuha sa Bahay Toro. Pero dito, nabuhayan ako ulit. Kahit walang play-in time, lalaro ako. Kahit malakas kalaban, okay lang. Andito na ako, marami nag-tryout, pero isa ako sa napili. Time to prove it. Sa totoo lang nung nagsimula akong i-record yung 1-year grind ko, may iniisip akong ending. First time makasali sa malakas na team. First time maging best player. Mga ganong first time, mga ganong plot twist. Pero nung hindi ko agad nakuha yung mga yun,
Naisip ko, kalagitnaan na i-cancel na lang. Para kasing walang plot twist eh. Parang walang dating yung grind na to. Pero, mas malaki pala yung kapalit. Sa pangalawa naming laro sa MB Cup, kalaban ng Barangay Sikatuna, all out lang ako. Ginawa kong starter, binigyan ako ng tiwala ng mga kakampi ko, at sa loob ng isang taon ng pag-grind ko, nakuha ko na siguro yung plot twist na kailangan ko. Nag-best player ako sa Inter Barangay. Alam kong mababaw sa iba, pero para sa akin iyon ang ibig sabihin ng isang taon na grind. Nakamit ko ang una kong best player sa Inter Barangay pa. Oo, makasarili yung ganun. Para sa akin lang yun. Pero simbolo yun ng lahat ng ensayo, buhat, pagod, heartbreak at rejection. Kung nadadown kayo sa skills nyo, tandaan nyo, kalaban nyo lang ang sarili nyo. Huwag niyong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Iba-iba tayo ng laban. Ako, nalagpasan ko yung akin at gusto ko pang mag-improve. Nagawa ko yun habang pinapalakas ko lang kung ano yung meron ako. In-improve ko lang at inulit-ulit ko. Improve mo lang kung anong meron ka. Siguro update ko na lang kayo sa mga susunod na buwan. #ProveIt